Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon. Another reading and this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung anong mensahe makukuha natin para sa'yo, Aries, dun sa bagay na dapat mo abangan. Gracefully aging. Okay? So, gracefully aging. Ganda niya, oh. Diba? Yung sinasabi is, yung dahan-dahang pagkakaroon ng edad o pagtanda, no? Dahil hindi naman kasi, not everybody goes through this process, no? Yung masasabi ko yan kasi, kanya-kanya tayo ng estilo or lifestyle na ginagawa natin sa ating mga buhay. At yung kung paano yung lifestyle natin yun na nagdi-dictate kung ano yung ating physical na pag-iitsura o yung ating magiging kahit paano ay outlook, no? Yung ating tingin sa ating sarili pagdating sa pag umiidad na tayo. Gracefully, 'di ba? Dahil kasi dahan-dahan siya. Kung gaba parang hindi mo nararamdaman masyado yung pag-iidad mo, no? Kung ikaw ay dumadating na sa edad ng papuntang 40, 50, 60, no? Kahit sabihin natin hindi lang 60, no, but going towards 70 up, 'di ba? Sometimes you really don't feel yung age na yon kasi you could actually see physically na hindi ka naman ganun. Marami nagsasabi sa'yo na alam mo hindi ka mukhang hindi ka mukhang 60 plus, mga ganun, di ba? You look young for your age because you are aging gracefully, no? Maganda yung pagtanda mo, dahan-dahan. Hindi katulad ng iba na masasabi natin na yung medyo nagmamature agad, mahalata mo agad na nagkaka-wrinkles, kung ba yung mukha niya is parang talagang nagmature agad, tapos dumadami agad yung puting buhok, yung ganon. Kasi I believe that it has something to do with your lifestyle. Kung meron kang mga bisyo, especially smoking or drinking alcohol, nagpupuyat, maraming stress sa buhay, at dala na rin ng kahirapan, talaga nakaka-contribute ito sa madali mong pagtanda. Okay? Kaya if you are one of these lucky people that is aging gracefully, then it is really a blessing, di ba? Kasi sabi ko nga, hindi lahat ganyan. Okay? If you are very conscious of your health, your physical look, di ba? You would eat healthy, you would sleep yung proper time, and yung sabihin yung oras ng pagtulog mo talagang hindi mo siya pinagpapalit sa iba kasi you sleep on time, di ba? Kung gabay, you make sure that you have plenty of sleep and rest kasi nakaka-contribute talaga yan sa ating skin, no? Ang skin, apart from syempre yung mga ritual na
ginagawa natin, putting lotion and using those mga products na nakaka-enhance ng smoothness ng ating skin, is also the fact that you have a very healthy diet, no? Marami kang kumain ng gulay at mga prutas, binabawasan mo yung mga matatabang pagkain, yung oily food, and you have a lot of sleep. If you would ask yung mga dermatologists natin dyan, ang sleep is a very important factor to have a beautiful skin, no? If you would look at babies, yung mga baby, di ba, ang ganda-ganda ng balat nila because what? Hindi lang dahil kasi baby pa sila, but because they sleep a lot, di ba? Tulog sila ng tulog. Kaya ang ganda-ganda ng mga balat nila. And plus the fact that they only have milk, no? Yung milk from the mommy. Kaya healthy pa sila. Wala pa silang kinakain na toxic o hindi nako-contaminate pa yung kanilang katawan ng any toxic foods, no? So, tignan natin ngayon. With this reading, Aries, I will be dividing it into two parts. First part is about money, career, maybe business, or yung resources mo, yung pera, no? And then the part 2 would be more on love. Okay, so tignan natin kung ano yung makukuha natin sa tarot. Ano yung message para sa'yo, Aries? Okay, may nag-jump. We have the Ten of Wands. We have the Empress. And the Page of Swords. Bottom niya is the Moon. Okay, so Aries, yung start dito ng card is the Ten of Wands. Ito yung enerhiya na parang you're done, you're fed up, no? Doing things na medyo stressful. So pagdating sa career, pera, business, dadaan ka sa isang stressful na pangyayari, or sabihin natin na maybe your routine, no? Yung mundane na ginagawa is very stressful to you. Kaya to a point na parang, alam mo yung gusto mo na talagang i-give up ito. Parang sinasabi mo, ayoko na, bigat na ako, hirap na ako, ibababa ko na to, tama na. Kasi di ba sabi ko sa inyo, kung madalas ka kayo nanonood sa akin, ang 10 means an ending. Okay? Pagtatapos, since this is a 1, pagtatapos ng mga alalahanin, pagtatapos ng pagdadala ng something na mabigat sa ating kalooban, or physically talagang mabigat, no? I mean, if you are physically like working, na meron kang parang dala-dala mo to everyday. Ganun din sa negosyo, especially kung if business is not doing well, then it's very stressful. Kung sa work naman, may mga trabaho ka na talagang panay-panay ang deadline, or sabihin natin may mga quota, and you're asked to, syempre, i-hit mo yon. Management is really, pushing you na, sige, kailangan ma-meet mo to ngayong this month na to, or your boss, kung sino man yung nagdi-dictate nito sa'yo, talaga nakaka-stress. And to a point na minsan, ayaw mo na, pagod ka na. Parang gusto mo na sabihin, ayaw ko na, papalitan ko na to. Tama na, mag-iiba na ako. Okay? Kasi ang gusto mo naman, kahit papano, I think there will come a time na, with the Empress, ito yung energy na, you want to be on top of everything. No? Yung talagang, very confident ka na things will just be, on your side and making things work, na yung tipong
Andiyan siya. Madali lang. Kaya ko to. Kung anong bigay sa akin, malalampasan ko to. Okay? And of course, the Empress. Kita mo naman yung depiction ng ano rito, nung artist dito sa card na to. Nasa isang beauty parlor siya. Di ba something to do with being gracefully aging? Parang nagpapaganda siya, di ba? Kasi ang Empress nga, isang body na talagang maganda, maayos, kaaya-aya, confident, no? Talagang yung she has time to make herself look good. Okay? She has all the time. Dito kasi parang sinasabi mo na, ay, puro na ako trabaho, wala na talagang panahon para magganito. Yung mag-relax at alam mo nun, me time na pumunta ng parlor, magpa manicure, pedicure, o kaya paayusin ko yung buhok ko, magpagupit o magpa-color, yung mga ganun. Kung sa lalaki naman, of course, the same thing. You go to your favorite barber shop and then papagupit ka, papamassage, to make yourself look better, di ba? Or appealing. Kasi minsan yung kakatrabaho natin ganyan, minsan nalilimutan na natin to na gawin. Maybe the reason kung bakit pinakikita to sa'yo aging gracefully is to remind you na, hey, lahat tayo dadating sa ganitong edad, no? Every year when we celebrate our birthday, we gain one age. Kung gabae, nadadagdagan ang ating edad. Kaya, dapat lang, yung meron pa rin tayong panahon para ayusin yung sarili natin. Kung nung bata-bata ka, syempre, hindi ka pa ganun ka-stressful, meron ka pang extra time para enjoyin yung sarili mo o mag-focus sa sarili mo. Dapat ganun din pag habang tumatanda ka, lalo na pagdating nung nag-age ka na. Okay? With the Page of Swords, ito yung you are really just, kung ba parang sinasabi lang sa'yo yung truth of the matter ba. Okay? Kasi sa business, syempre, lalo na kung work ka ng work, alam yung parang hindi mo may enjoy mo ba yung pinaghirapan mo if you're not really that well? Yung napagod ka and then nagkasakit ka lang, ganon. Kaya nga, importante that you should be able to really balance everything kasi sayang naman yung paghihirap mo kung eventually hindi mo rin naman may enjoy, diba? Kaya nga, it is best that you try your best to age gracefully para dahan-dahan, no? Yung pinaghirapan mo dito, nai-enjoy mo pa rin kahit nag-age ka na, kahit tumatanda ka na. Hindi pa naman huling lahat Siyempre, nag-work ka dito. Then eventually, parang naramdaman mo, pagod na ako. Maybe it's time for me to retire from work. And just enjoy my life. No? Mag-focus naman ako sa sarili ko. Focus naman ako dyan. Magpaganda, mag-relax, magpa-spa. No? Para kahit pa paano, kung ano man yun na pinaghirapan ko dito, maramdaman ko pa rin. Okay? So the same thing, if you are working so hard because you wanted to earn a lot of money, para kayong pera na yun, kung di mo naman ma-enjoy later, kung meron kang iniindang na sakit, di ba? Kaya, habang kaya mo pa physically, enjoyin mo na siya. Para hindi halata na, alam mo yung pag-edad mo kasi, dahan-dahan, hindi yung parang binuntong mo na lang sa isang, sabihin natin, mga ilang dekada na ganun ka. Kaya parang, kahit na sabihin natin, nasa 45 ka pa lang, mukha ka ng patungong 60 years old. Di ba nakaka-insulto naman yun? Mabuti pa yung mga 60, 64, 63, ganyan. Mas mukha pang bata sa'yo
Kasi they're very relaxed, no? They're just enjoying their life. Kasi nga, well, for one thing, maybe they have talaga nag-retire na sila, ayaw na nila. Pero if you already have the money, no, kung kahit papaano, meron ka na namang naipon, at sa tingin mo naman, parang sobra-sobra na yung naipon mo o tama na, enjoy mo naman, no? Ganun din sa kasi magtatrabaho ka, di ba? Kasi gusto natin magkapera. Nagtatrabaho ka kasi pagdating ng panahon na may edad ka na or on your retirement age, okay ka na. So once you hit that goal or the target amount, parang it gives you already the parang or it helps you to trigger already thinking na maybe I should start relaxing. No? Start mag-relax na ako. Why? Because you don't know what's gonna come with the moon, no? Hindi mo alam kung anong parating. For all you know, we all gonna die anyway. So kung gaba parang hindi mo alam kung kakailan ka. So hanggat kaya mo pa nga, that's what I'm trying to say. Hanggat kaya mo pa to move, no? Yung katotohanan to move. Enjoy mo na yung life mo. Enjoy your life. Alam ko kasi napaka-hardworking mong tao, Aris. Once meron kang naisip na gawin, talagang porsigido ka, nakatuto ka doon. If there is a goal in mind, you will really do everything to fulfill that goal. Kaya, ano lang, no? Time to enjoy it. So, yun lang ang sinasabi dito. No? That's what I'm feeling right now. But let us clarify. So, ba't andito yung Ten of Wands? Tumalon siya. We have the Queen of Swords. The Eight of Wands. And the Ace of Swords. Bakit nga ba nakakapagod, no? Well, I think you already made up your mind, no? Na pag-isip-isip mo dito with the Queen of Swords na or maybe somebody, maybe a friend of yours, no? An air sign na meron Gemini, Libra, or Aquarius sa kanyang chart na nagsabi sa'yo, no? Because this is a Eight of Wands. So, somebody communicated with you na air sign na, come on, ano ba talaga? I could see that you are already tired. I could see that you are getting so stressful. I could see na you are doing well. O sabihin natin meron ka ng enough savings. Or in terms of career is na-reach mo na naman yung mataas na posisyon. Or you are heading towards your retirement. No? Somebody have talked you out. Meron nakapag-usap sa'yo na, or maybe na-discuss mo maybe one of your friends or relatives or somebody very close to you na napag-usapan nyo ito. Kaya kung gaba parang yung tinakal nyo lang yung katotohanan, the reality of life. Okay? Napag-usapan nyo yan. Kaya, tanto mo, o napag-isip-isip mo na, yeah, pagod na nga ako eh. I'm tired already. Gusto ko nang tapusin. Now, bakit andito yung Empress? We have another card flipping. That's the Ten of Swords. Puro 10 nagkatapusan. We have the Four of Swords and the Ten of Pentacles. Okay, so yung Ten of
swords dito is an ending, another ending. No? Ending dito, ending dito. 10 dito kasi stressful to, mabigat ito, hindi mo na kaya. 10 dito kasi maybe there were things that been said or done to you na talagang hurtful, no? Or just the fact that you are already tired, so tama na. Kaya ito mo, sinasabi dito with the Four of Swords, magpahinga ka. Take a pause. Yung sinasabi dito, take a pause, no? Magpahinga ka. Kasi kung pagod ka na, no? Ano ba yung pinaka-logical thing to do is take a rest. Kasi kung gaba, andito ka na siguro eh. I think you more or less have reached this portion, the Ten of Pentacles. I think you already met the love of your life. You are already married or living with your partner or with your person. And probably kung meron kayong mga anak, no? O may pamilya kayo. Now, syempre may property, may mga sasakyan, merong nakakapag-trip abroad or holiday, whatever, kung ano man tong Ten of Pentacles na to. Take it as it resonates with you, Aries. Kung gaba parang, if you already have all of this, then, magpahinga ka naman. Kasi, what is there for you to worry about, no? Ano pa ba yung dapat mong i-worry? Wala na, di ba? In terms of material things, the one that you've been working very hard for, na-accomplish mo na. Kaya nga parang pakiramdam ko dito is petiks-petiks na lang ako eh. Diba? I have all the free time in the world to do, yung mga pagpapaganda na yan, yung beauty rituals na yan. Now, Page of Swords, bakit siya nandito? Bakit andito yung Page of Swords? We have the Ace of Pentacles, the Strength, and the Seven of Pentacles. Ano ba yung dapat nung abangan o sabihin natin, dapat nung, be aware of? Of course, with the Page of Swords, this is really telling yourself the truth, learning the truth, that, well, you wanted a new beginning, gusto mo pa rin ng panibagong pag-umpisa for whatever this is, kasi Pentacles is something of a material parang manifestation, no? Material manifestation. So, anything na materials or pera, yung mahahawakan mo, nakikita mo, ito yon, no? Kung ano man yung manifestation niya, kasi you wanted a new beginning. That would require you to be confident about it. Na parang, yung lalaksan mo talaga yung loob mo para ma-achieve mo tong new beginning na to. Kasi, it would take a long time. With the Seven of Pentacles. Mahaba-habang pag-iintay o investment to. Kung gaba. If this is something to do with a business, you wanted to start a new one, but naghahanap ka, you're trying to find that courage to start all over again, or maybe start a new business, but it would take a long time. Matagal yung pagpupunta. Matagal yung pagpupundar o yung making it very stable. Kasi syempre alam naman natin ang negosyo, hindi naman biglaan o kinabukasan kumikita na yan agad. No? Minsan swertihan lang na kung naging viral yung services mo o yung product mo, yes, swerte ka. But not all businesses are like that. It takes a lot of hard work, patience, and time
to build up that business. Okay? The same thing with, sabihin na natin na sa career. If you wanted to start a new job, you're trying to, come up with so much courage and strength within you kasi alam mo na it takes time to find another job, a new one. Lalo na sa panahon ngayon na maraming unemployed and competition is so stiff. May mga particular requirements ang mga kumpanya na hinahanap. Diba? Kaya it takes time. Ito yung sinasabi niya na hindi mo nakikita or dapat mo lang malaman o abangan mo kasi kung pinaplano mo nga mag-umpisa muli ng ibang bagay, oo, kailangan mo maging matapang, malakas ang loob. Pero tandaan mo rin na magtatapong ka dito ng oras, panahon para mangyari yon. Ang tanong kasi is, do you have that time, effort on your side? Kasi lalo na kung medyo sabihin natin nag-age ka na. Sabi ko nga, every year tumatanda tayo. Kakayanin mo pa ba na may iba? Kung if this would be another business, kakayanin mo ba magkaroon ng another business? If this is thinking of transferring to a new job, kakayanin mo pa ba na lumipat sa ibang kumpanya? Kung nakikita mong secure ka na naman ngayon sa tinatrabaho mo. Oo, mahirap. I could see here na talagang pagod ka na, but it is telling you as well na maybe you should think it over kasi ang pinaka-final card mo dito is 7 of Pentacles. And this is all about waiting, timing, patience. So, tignan mo rin. Tignan mo rin siya. Okay? So, let us see kung ano pa yung advice sa'yo. New Moon in Sagittarius. See the bigger picture. Yeah? Tignan mo kung ano yung mas malaki. O yung itsura ba? In general, ano na nga ba mangyayari? Hindi yung nakafocus ka lang dito sa isang bagay. Okay? Now, tignan natin sa love kung ano yung lalabas na message para sa'yo, Aries. We have the Knight of Cups, the Chariot, and the King of Wands. Bottom niya is the Emperor. So dito, start tayo dito, Ari, sa love mo. Meron nag-offer of love or ikaw ito. It could be na ikaw yung nag-offer o siya yung person mo ang nag-offer ng love sa'yo. Which is hindi mo akalain. In other words, kung meron kang nagustuhan, hindi mo akalain magustuhan mo to. Kung meron man nagkagusto sa'yo, hindi mo na-expect na may mag-offer ng love sa'yo. No? May dadating na manliligaw. Now, yung Chariot dito, ang gusto mo talaga is to move forward. Parang, sige, maging mangyari, mabilis ito. This is a movement na merong kabilisan. Sabihin, gumagalaw siya. So, may developments yung pagkakaroon ng o pandiligaw na to o pagsasabi nitong person na to na may gusto siya sa'yo. Why? Because you find this person to be very passionate, no? You are, parang, yung attraction is there. So much attraction dito sa tao na to. Kaya,
kung gaba ang tingin mo talaga sa kanya, isang tao na kaaya-ayang mahalin dahil okay siya, no? Ang personality niya, napakaganda, friendly, determinado, masarap kasama, masarap kausap, may itsura, no? Magaling sa kanyang ginagawa, very creative. So, hindi lang isang King of Wands, kung hindi isa pa tong Emperor, which is also an Aries. No? Majority dito ng card is either a water sign or a fire sign, Aries, which is you. This is your card. Aries to no? The Emperor. Maybe you're looking for somebody na talagang hindi nagkakalayo sa'yo. Just like you, who is really strong-headed, no? A leader who knows all, confident, controlling, and somebody na talagang determined, who is matured, no? Maybe of age na, kasi may edad na talaga si Emperor, but not necessarily in terms of age, but maybe yung maturity, yung level of maturity. But if I would work on the age, of course, this person is aging gracefully in terms of knowledge and physical look, no? Nag-age siya gracefully. Dahil Emperor to kung gaba, marami na siyang alam. No? Natutunan niya through time. Habang siya ay tumatanda, natutunan niya lahat yan. So, tignan natin, bakit andito yung Knight of Cups? Bakit andito yung Knight of Cups? We have the Page of Cups, the Knight of Wands, and the Five of Swords. Yung offer of love na to, okay, so may message, no? Nagsabi siya na I like you, or I wanted to get to know you more, or it could be you na nagsabi ka ng the same thing do sa person mo. But somehow, yung hindi siya nagiging matatag, or sabihin natin hindi sunod-sunod pa, hindi nagpapatuloy. No? With the Knight of Wands, hindi nagpapatuloy Kung gaba parang merong moment na walang communication, meron namang pagkakataon na okay, nakikita kami, pero afterwards, wala na naman, matagal na naman. Yung hindi nga sunod-sunod ba yung pagsusuyo o pag-uusap o pagkikita. Kaya, gaba ang tingin mo, parang talo ako dito. Parang walang mangyayari, no? Kung ikaw yun ang liligaw, yung tipong malabo ito. Kung ikaw naman yung nililigawan, parang malabo din. Kasi bakit hindi ko siya palaging nakikita, hindi siya palaging tumatawag, nagte-text, o nagko-call. Mahal ba ako talaga nito? May gusto ba talaga ito sa akin? Yun, alam yung tanong na yun. Yung sabi niya nag-offer siya ng love, pero hindi ko makita yung love na yun. Bakit andito yung Chariot? Bakit andito yung Chariot? We have the Moon, the Ten of Swords again, and the Five of Wands. So, you wanted to move forward kasi moving forward dito is, I think you're thinking of going away, o parang tipong alis na lang ako, iwasan ko na to. Kasi hindi mo maintindihan, you're not sure about this. May mga bagay na hindi clear, no? Kulang sa clarity yung level ng relationship, or may mga pakiramdam mo, may mga tinatago sa'yo o sikreto. Kaya nag-usap kami at nagkaroon kami ng mga
palitan ng mga salita na hindi mabuti, masakit. Kaya nagtapos kami. We have an ending. Tinapos na namin. Kaya, kasi merong mga conflict, may kaguluhan. Obviously, may kaguluhan. No? May internal conflict kami. Hindi kami magkaintindihan, hindi kami magkasundo, hindi kami magkaintindihan, hindi kami magkasundo. Or sabihin natin, may umi-influensya sa kanya o sa akin. Pwedeng barkada, pwedeng yung pamilya, pwede kung ano yung dahil ginagawa mo, busy ka, no, sa iyong trabaho. So may mga factors that parang add on to that conflict. May conflict na nga kayong dalawa, nadagdagan pa, no, ng ibang factors. Kaya nagkaroon ng ending. Now, bakit yung King of Wands nandito? We have the Six of Pentacles. The Five of Cups. And the Knight of Swords. So, itong tao na to, itong fire sign na to, that you think kahit paano magiging okay, no, you were looking for equal give and take. Gusto mo yung sana pareho kami, no? Kung ano man yung oras, panahon na ibinibigay ko sa kanya, damdamin, ganun din yung ibalik na sa akin. Kaso nga, hindi ganun na nangyari. Hindi, ikaw ay nanghinayang lang sa panahon, oras, pagkakataon na ibinigay sa'yo para dito sa tao na to o ibinigay ng tao na to sa'yo. Okay? Take it as it resonates. Kasi naging mabilis lahat ng pangyayari. Okay? Naging mabilis. So, everything went fast enough na parang nagkatapusan lang, ganun. Naisip mo na wala na, hindi na kami. Kasi sa pakawari ko sa kanya, wala siyang panahon sa akin. Hindi siya ganun ka seryoso sa akin. No? Hindi siya ganun ka dedicated. Kasi hindi nga siya madalas na nasa akin o hindi niya madalas ipinaparamdam sa akin yung kanyang feelings, kung may feelings man siya sa akin. So, kinwestiyon ko yun. Nagkaroon ako ng hinala o doubt or pag-aalinlangan. Kasi nga, hindi naman yun ang ipinapakita ng isang taong tunay na nagmamahal. Kaya, wala na. We decided to end everything, tapusin na lang kung ano to, o maghiwalay. And it went very fast. Kung gawa na, naging masyadong mabilis yung pagdidesisyon. Okay? Yung akala mo na siya na natapos din ng ganun-ganun. Okay? So, ito yung kung may dadating na tao na mag-offer sa'yo ng pag-ibig o ikaw may in love ka sa isang tao. No, Aries. Eventually, ito yung mangyayari. Okay? So, let us see kung ano yung message pa para sa'yo, Aries. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Okay? So, alam mo, hindi karapatan ka na ligaya. Kaya kung ba parang, bakit ka magtsatsaga sa isang tao na alam mo namang parang hinuhulugan ka lang, alam mo yun yung as if you are just being, what's the word? Parang binibigyan ka lang ng unti-unting pagkain. No? Habang naglalakad, you're just given a piece of food as you walk by, wherein hindi naman mo deserve yun. Parang pinapatikim ka lang, wherein hindi naman dapat ganon. You know what you deserve, you know your worth.
Kaya, tama lang na yung decision mo na, no, take this person off your life, disregard, delete, forget about him or her, yung mga ganong tipo. Okay? So, titan natin kung kailan, more or less ito. Kailan mo ba ito mangyayari? Kiaris. It says here, no need to hurry. Wala kang kailangang pagmadaliin. And yet, yung last card mo dito is nagmamadali. Diba? Huwag kang magmadali. Kung kailan ito mangyayari, hopefully wag sana. Kasi, hindi maganda eh. Kaya siguro, huwag kang magmadali eh. Huwag mong alamin agad o ina-expect mo bang mangyayari ito agad. Huwag mong madaliin. Kasi hindi siya okay. Maganda nga yung start niya, meron nag-offer ng love o ikaw may nagustuhan ka, but eventually you realize this person is not the one for you kasi nga yung attitude niya dito na yun lang, pag gusto ka niya makita, andyan, pag wala siyang panahon o meron siya ibang ginagawa, wala na, nakalimutan ka niya na. Yung attention niya nasa ibang bagay na o nasa ibang tao. Siyempre ikaw, since nag-i-start pa lang kayo, you're trying to get to know the person more and try to see how much this person truly loves you o ano ba yung feelings niya talaga o kung gano'n pa serious. But if this person doesn't show yung consistency in efforts to let you know yung ano ba talaga yung feelings niya para sa'yo, yung level of seriousness niya sa'yo, no? Eventually na kung gusto niya magkaroon ng commitment with you, yung mga ganung bagay ba? Eh kung di mo nakikita lahat yun, wag mo na itong isipin pa o wag mo na itong madaliin na mangyari. Kasi wala eh. Diba? Magkakaroon ka lang ng regrets. Ayaw mo syempre magkaroon ng regret, diba? Yung panghihinayang. Bakit ka manghihinayang? Hindi naman to worth it. Yung panghihinayang siguro naubos yung oras mo dito sa tao na to. Pero kung if you are aware this is going to happen, then maybe, diba, medyo may self-control ng konti. Okay? So, maybe it has something to do also pagdating sa when you are starting to age already, baka ito yung mangyayari. Okay? So, kung kanino mang aris itong nakuha natin na enerhiya, sana po nakatulong ito ng marami sa inyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.